Hello guys, welcome to Libra Philippines. For Libra, ito Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga gustong magpa-personal reading guys, all you have to do is pumunta sa aming Facebook page at doon ka mag-inquire. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Please do support my band guys. Ako po ang vokalista ng Bandang Sibol. So search mo yan sa Facebook, Bandang Sibol. Lalabas yung aming page na Sibol. Sibol lang nakalagay sa page. But guys, ayan, sana ma-appreciate ninyo yung mga kantang ginagawa namin. Ayan. And of course, if you want to avail yung mga products namin, join yun sa aming TikTok shop, Unipri, UNIPRI. Ayan, yung mga products namin. For example, this one is a necklace. Ayan, keychain. And yung ibang mga naka-display dito, dyan yan sa aming TikTok shop, makikita. Ayan. So, intro lang yan. Nag-i-intro ako guys ng ano, pagpasensya nyo na. That's how I promote myself. So, wala naman ako ibang way para may promote ang sarili ko. Or ang aming team, of course. So, yeah. Please hit the like, subscribe button, notification bell, at pa-comment yun sa kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Kasi yun ang nagbibigay sa akin ng push. Nagaganahan ako pag may mga nagko-comment guys, no? Kahit ganito na masama pakaramdam ko. Pag may mga nakikita ko nagko-comment, yan, ngayon marami nagko-comment sa akin sa Facebook page ko, Madam, ba't di nakita nagre-reading? Yun, kaya nagaganahan ako kasi nakikita ko yung mga comments ninyo na talagang nandun yung hinahanap nyo rin pala ako kahit pag nawala ako, no? So, yan. I'm very thankful of that. Hindi yun pangit. Good yun para sa akin kasi nga, nakakatuwa. Masarap sa pakiramdam na may mga nakakita sa'yo pagka may nawawala. Yan, pag nawawala ako. So anyway, these are the cards for you. Main energy, 7 of Swords, 9 of Swords, Knight of Cups, the Magician, bottom of the deck, 7 of Pentacles. So, there's growth sa'yo, pero it's not enough to, meron pa rin mga problema ako nakikita na itong growth na ito is kapiraso lang siya sa kung ano man yung target mo. Maybe you have goals, maybe you do have, sabihin na natin sa usaping pera, bills, no? But it's not enough na ma-fulfill lahat ng ito, no? And so, hindi mo nakikita yung beauty pa sa ngayon na kung ano man yung ginagawa mo, you're trying to learn. But the good thing about you with the Knight of Cups is meron ka pa rin kayang ibigay, i-offer, ipakita. Kumbaga meron kang sobra. Sabihin na natin kulang siya sa ngayon, pero meron pa rin kapirasong sobra na in a way ito makakatulong sa iba. Well, I don't know if it has something to do with money. Yung iba hindi ganun For example, meron kang sa company nyo, no, may opening ng job, as simple as you have a friend who needed a job, tapos ikaw kaya mong kumbaga ikaw yung malapit sa manager, kaya mo siyang idiretsa or kaya mo siyang bigyan ng tulong para siya ay ma-promote. So, as simple as that, meron kang mga sobrang tulong or blessings na pwedeng ipamahagi sa iba. Maliit man siya, pero for them, it is big, no? Kumbaga sa'yo, of course, it's not an accomplishment, pero you should be thankful kasi ikaw yung ginagamit ni Lord, no? Para maipamahagi itong mga blessings na ito, no? Minsan kailangan mo talagang tignan yung brighter side of the story. Okay, bigyan kita ng example for you to better understand yung ibig ko sabihin. Dito sa picture, there's a woman sitting sa kama. And this woman is full of problems, anxiety. Ngayon, yung mga swords of bilang. It could be bills and stuff. And then, there's this bird na nakatingin siya dun sa window, which is, this is full of positivity, happiness, etc. So, ang nakikita ko dito, the woman, this could be you, na you are uncertain, hindi mo alam kung dapat mong gawin.
dami mong isipin sa buhay. Pero there's a person sa paligid mo, could be a friend, or kung sino man, na with the help of you, somehow, nagiging brighter yung days niya. Na hindi mo namamalayan. Kumbaga, ikaw yung nagiging source of happiness nitong taong to, na hindi mo namamalayan. So, may mga tao ka napapasaya, may mga tao ka natutulungan, may mga taong nagiging positive ang flow ng buhay because through the help of you. And hindi mo yun napapansin kasi nga you're full of problem pa sa ngayon. And dito sa picture, I can also see a cat here. So the cat is trying to comfort the girl, which is you. So pwedeng huwag kang maging sad kasi there's still people around you na hindi naman sila umaalis kahit may choice silang umalis. Kahit may choice silang umalis at may choice silang mag-change ng kanilang direction, they're still choosing to be with you. So, kahit papano, hindi ka pa rin totally nawawalan. So, the way I see this is that huwag kang mag-focus sa mga negativity. Mandami mong blessings You're even sharing these blessings dito sa mga taong to. So, 'di ba? Thankful ka pa rin dapat. Yung iba sa inyo, lalo na ito dumaan ng bagyo, ang daming naging problema. Wait lang Minom lang ako. I'll give you an example. Ako po negosyante. So, pag may mga ganitong crisis or, unpredictable events, of course, affected ang negosyo. I have restaurant. Ilang araw ang binilang, no, nagkaroon tayo ng bagyo dito sa Philippines. So, ang restaurant namin located dito sa Las Piñas. Of course, may mga part na baha. And then, sa restaurant namin, ang part na binabaha is hindi sa harapan namin, pero tatawid ka pa. So, I'm very thankful na hindi ako yung isa sa establishment na naapektuhan pag bumabaha. Kasi ako, hanggang doon lang sa may parking area, or hindi naman sa parking area, doon pa sa may pinakakalsada mismo, no, bago mag-pathwalk, yung nagiging baha, hindi pumapasok sa establishment. But of course, ang effect sa akin nun, ang effect sa aming business is walang customer, 'di ba? Of course. So, may mga times talaga sarado kami. Ako, may choice ako na malungkot kasi walang customer. Paano yan? Paano yung mga tao ko? Paano sila sasahod? Diba? Of course, magsasara ka. Wala silang kita. So, but, upon looking the news, tingin ako ng mga news. Actually, hindi ako masyado sa news, guys, kasi as much as possible, ayoko ng negative. Especially, nag-handle ako ng mga products na, eto katulad itong mga ginagawa namin, nilalagyan ko yan ng mga ritual, which is more on positive yung mga yan dapat. So, hindi ako as much as possible, nilalayo ko ang sarili ko sa negativity. So, kumbaga, literal na modern ermitanya ako, no? Sinisiklod ko yung sarili ko sa negativity. Negative people, so sa news, that is part of negativity. Ayoko magpa-apekto dyan. So, ngayon, nito lang, nung tapos na yung bagyo, doon ko natutunan or nalaman yung mga effects sa iba nung bagyo. No, meron dito mga lumubog pa ang bahay, lumubog pa ang sasakyan. So, ibig sabihin, yung damage ng bagyo is more sa kanila kaysa sa akin. So, na-realize ko, marami pa pala akong dapat ipagpasalamat. Not thankful sa nangyari sa kanila, but rather sa sarili ko. Alam mo yon, na parang ito effect sa akin, but thank God, kasi hindi naging ganun kalala. Unlike sa kanila, na mas malaki ang nawala sa kanila. Sa aking customers, kita yun ang nawala. Pero sa kanila, more pa pala. So,
hindi sa kino-compare ko yung sarili ko sa kanila. But, ang gusto kong iparating dito sa message, dito sa video na to, is marami tayong dapat ipagpasalamat. Kung meron kang problema, yung problema mo, katiting lang yan sa problema ng iba. So, lagi mo titingnan yung brighter side. If you are this woman feeling down ngayon, babae man, lalaki, LGBTQIA+, because marami kang problema, meron kang mga credit cards, etc., bills na hindi pa nababayaran, marami pang bayarin na dadating, etc., hindi ka pa prepared because of what happened ngayong crisis, no, dahil sa nakaraang bagyo. You should be thankful that you still have these people around you na sinusuportahan ka, willing sumuport sa'yo, and they are there. Naiintindihan nila yung sitwasyon mo kahit di ka magsalita sa kanila. Okay? Magtiwala ka lang sa sarili mo. Brighter days is about to come. But first, focus on yourself. Ano ba yung dapat mo tanggalin muna sa sarili mo? Anxiety, number 1. Pag-iisip, overthinking. Yan ang tanggalin mo. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Hindi yan makakatulong sa'yo. Okay? Always remember na ang halaman, para tumubo yan, para magkaroon ng prutas, kailangan din niya ng bagyo or ulan. Alam mo, dito sa Philippines, sa bahay ng lola ko dati, naaalala ko, yung mangga, punong mangga, pinauusukan yan. And then nito lang na-realize ko, na nabasa ko, napanood ko sa isang reels, na yung puno pala, pag pinauusukan mo, kaya mas marami ang bunga niyan, defense mechanism nila sa usok yung magpo-produce sila ng mga prutas o magpo-produce sila ng mga bulaklak. So katulad mo, defense mechanism mo na kaya ka kikilos is pag may dilubyong dumana sa buhay mo. Kaya mo gagawin yung mga hindi mo akalain gagawin mo, or kaya mo ipupush ang sarili mo na gawin ito, o mga bagay na hindi mo naman gustong gawin noon, pero ipupush mo yung sarili mo, sige, ilabas ko na to, mga talents ko, skills ko, etc. Kasi, maaaring itong dilubyo na nangyayari sa buhay mo is a way for you na mamulaklak ka at magbunga sa dulo. Sana na-gets mo yung message nun. It's very beautiful, guys. Huwag kang panghinaan ng loob. Nandito ako to push you, to help you, para mas ma-realize mo na may igaganda pa yung buhay mo. Sa ngayon lang, medyo magtitiis ka lang talaga. Ito yung time na ilabas mo yung dapat mong ilabas. Kakayahan mo, talents mo, inborn skills, etc. So, ayan, intro pa lang, dami na natin nasabi. Kasi nakita natin kung paano ka nalulungkot ngayon, naapektuhan sa nangyayari. Ayan. So, message, person na kakonect mo, hopefully magkasya ang aking battery. Medyo low, battery, memory, no? This person that you're dealing with, pwedeng mahilig siya sa sugal, or minsan na siyang na-involve sa sugal, or what. If ever na hindi, okay lang. Temperance is here. This person is patiently waiting. The devil, I feel like may someone na nagmamanipulate sa kanya ngayon. It could be a boss or other person. 10 of Pentacles, especially with regards to money. Pwedeng itong taong to ang nasusunod sa kanya. So, apektado siya regarding na. Yeah, a lot of losses here. 5 of Cups. Sobrang nalulungkot, nasasaktan tong taong to. Kasi parang wala siyang masay, wala siyang magawa, wala siyang hindi kumaga sa sitwasyon niya, parang ang hirap. Emosyon ninyo sa isa't isa. Emosyon ninyo sa isa't isa ng person na kakonect mo. You do have here the 6 of Cups and the 7 of Cups. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay.
You do have the King of Pentacles, the Devil, and the Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio. Um, but regarding the past, I can still see na meron kang mga ideas. May pagmamahal pa rin dito sa past, no? I mean, you can't deny that. And, pero may mga gusto kang, yung iba sa inyo, pinapalitan mo ng material things yung mga bagay na may hunger ka or may hinahanap ka. For example, part of you is naalala itong si past. So, para matabunan yung pagpapaalala ng past na ito sa'yo, ay hindi, bibili ako ng bagay na makakapagpasaya sa akin kasi ito kahit paano malilimutan ko si past, etc. So, medyo ganun. It's okay if it's that your way. It's your way na kung paano makapag-move on or what. So, nakikita natin. And that is self-love, self-love, gift-giving sa sarili para matabunan kung ano man yung mga alaala regarding sa past na malungkot. And that's what you're doing now. Yung iba sa inyo, you could be, pag bumili ka maramihan, wholesale ba tawag nun? Or, okay, so, nawalan kami ng kuryente. Okay, wait lang. Okay, unfortunately, nawala yung kuryente, nawala yung power, so I will continue the reading using the flash ng cellphone. Okay, so hopefully magkaroon kasi medyo mainit dito sa area ko. Pag wala nitong fan. But anyway, Death card, this is showing us your person. Scorpios are very intense. So, napaka-intense ng person na ito. Yung emotions niya sa'yo, could be hindi yan nakikita. But, tell me about the emotions. What is the real emotions of this person? 9 of Cups, there's a lot of love here. 9 of Cups is love, paghanga, pagmamahal. But, ang daming sacrifices nitong kailangan gawin. At saka mahirap ilaban. And can you imagine the cat and the crabs fighting? Hindi mo alam kung sino mananalo dito sa dalawa eh. So, ang energy nito is that nandun yung gustong-gusto ka nitong person na to pero mahirap ilaban kasi hindi niya naman alam kung ano yung kakalabanin niya. Hindi niya alam kung ano yung kakalabanin niya. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? You have the 10 of Swords. What's with the 10 of Swords? 10 of Wands. 2 of Pentacles. 3 of Wands. Page of Cups. Knight of Wands at the bottom of the deck. So, nakakita tayo dito ng ending in the near future for you. It could be may mga choices na wala kang choice. Ayan, bumalik na si Power. Ayan, thankfully, nagbalik yung aming power kasi mainit. At saka isa pa balulobat yung phone ko. Hindi ako nag-charge. So, ayun, nakakita ko ng ending dito pagdating sa'yo with regard sa mga choices mo sa buhay. And whatever itong bagay na inaaral mo ngayon, there's an ending regarding that kasi no longer it's time for you in the near future na matatapos na kung ano man yan. It could be yung inaaral mo sa school, talents, skills mo, etc. So, maganda to kasi there's learning here. Obligasyon, yung iba sa inyo. Medyo may bagay sa'yo na mahirap kasi parang feeling mo pabigat para sa'yo obligasyon pero pwedeng mag-end yung obligasyon mo regarding yung bagay nito. And then, yeah, I can see you na pwedeng may mga whatever this ending is, nakikita ko siya as a beautiful ending. Okay? Hindi siya malungkot. The 3 of Wands and the Page of Cups. I mean, if there's a child na involved sa inyo na to person na to, I feel like malaki ang magiging involvement ng child na yon sa connection ninyo. And 9 of Wands is here. I can see an offer na may kinalaman sa child. So, pwedeng walang kinalaman dito sa person na to, but maybe there's a person who is about to come to your life or biglang magpaparamdam na may offer sa mga anak mo if you do have a child. So, may offer sa anak mo.
Yeah. Well, in the near future, mauobliga itong person na ito na may labas ko ano yung mga dapat niya ilabas. Like, it is creativity, talent, skills niya. But maybe because of a child na rin. Parang mapipilitan siya. And, or maybe because ano yung kagustuhan niya na matuto or magkaroon ng improvement yung child. So, etong taong to will do etong kanyang dapat gawin para maisakatuparan itong learnings na ito. Ng child na yon. So, wala akong masyadong nakita dito regarding the two of you, but rather sa mga kanya-kanya ninyong sarili. I wish you well, guys. God bless you all. Please do support yung aking Facebook page, Madam P. Ayan. And yung aming TikTok, Unipri, UNIPRI. Nag-upload ako dyan, guys, ng mga video regarding learning. Halimbawa, may kinalaman sa palm reading, anong ibig sabihin ng line na yon, maaaring bigyan mo rin ng guide yung sarili mo. And then, of course, yung aming band, guys. Grabe yung sacrifice na ginagawa ko ngayon dyan. Ayan. Tipong kumakanta pa ako sa ulan. Para mas damang-dama yung kanta. And hopefully makita mo yun. Dyan namin ina-upload dyan sa Facebook page and sa aming yung aking isang channel, Madam P TV. Ayan yung isang channel. Dyan namin ina-upload yung mga kanta. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.